10,000 taon ang nakalipas sa pagtatapos ng Ice Age, isang makina ang dumating sa Earth mula sa kalawakan upang baguhin ang sangkatauhan sa mga mutant. Tinipon ng mandirigma na tinatawag na Nichdane ang lahat ng mga sinaunang tribo at sama-sama nilang inilibing ang makina sa ilalim ng lupa. Pagkatapos, ang mga apo-apuhan ni Nichdane ay bumuo ng kautusan sa silangang Europa upang panatilihing buhay ang kaalaman tungkol sa makina sa mga alamat at sagradong aklat ng mga chronicles. Gayunpaman, sa taong 2707, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa makina at ang mga likas na yaman ng Earth ay naubos na. Ang mundo ay kontrolado na ngayon ng 4 na korporasyon na patuloy na nakikipagdigma sa isa't isa upang makontrol ang natitirang mga likas yaman. Sa Europe, ang korporasyon ng Bauhaus ay naghahanda para sa isa pang digmaan laban sa korporasyon ng Capital. Hindi alam na sila ay naglalaban sa lugar kung saan inilibing ang makina. Inutusan ng commander ng Bauhaus na si Steiner ang mga tauhan na ipagpatuloy ang pagbomba sa kalaban gamit ang kanyan habang pinapaalalahanan ng commander ng Capital na si Nathan ang kanyang koponan na maging matapang at huwag sumuko. Gayunpaman, masyado nang pinanghihinaan ang Capital dahil nawalan na sila ng napakaraming sundalo at masyadong maliit ang kanilang pag-asa. Kinuha ni Sargento Mitch ang name tag ng bawat nasawing tao, determinadong parangalan ang kanilang alaala. Sa sandaling iyon ang Bauhaus ay nagpadala ng mga tangke, kaya ang Capital ay nagpaputok pabalik gamit ang malaking kanyan. Nagsimula ang isa pang labanan at ang resulta ng malaking pagsabog ay nagpapakita ng lugar kung saan nakalibing ang makina at nagkaroon pa ng bitak ang takip, ngunit walang nakapansin. Ang Bauhaus ay tumugon sa pamamagitan ng mga granada at nakalalason na gas na mabilis na kumalat sa pinagtataguan ng mga Capital, na agad na pumatay sa lahat ng mga sundalo na hindi nakapagsuot kaagad ng maskara. Pagkatapos ay pumasok ang mga sundalo ng Bauhaus sa pinagtataguan ng Capital, pinapatay ang bawat sundalong nakikita. Halos mapatay din si Mitch, ngunit nailigtas siya ni Nathan sa huling segundo sa pamamagitan ng pagbaril sa umaatake. Hindi sila sumuko at agad na nagsimulang lumaban. Naganap ang isa pang malaking pagsabog at ang bubong ng kuweba na kinaroroonan ng makina ay tuluyan ng gumuho. Isang kakaibang nilalang ang gumapang palabas sa resultang butas at tumakbo sa pinakamalapit na sundalo para itumba siya. Sa lalong madaling panahon ay nagsimulang gumapang palabas ng butas ang mas maraming mutant at umatake sa mga pinagtataguan ng Capital, na itinumba ang karamihan sa mga sundalo sa ilang segundo lamang. Nang sumulong ang Bauhaus sa lugar na iyon, nagulat sila nang makita ang mga patay na katawan, at sinamantala ng mga mutant ang kanilang pagkagambala upang salakayin din sila. Samantala, si Nathan at Mitch ay palihim na pumuslit upang mabuhay. Hindi nila nakita ang mga mutant, kaya nang makita nila ang mga katawan ng mga kasama, inakala nila na ang Bauhaus ang gumawa nito. Sa kalaunan, nakatagpo ni Nathan si Steiner at sinisi nila ang isa't isa sa kasalukuyang sitwasyon, kaya't naganap ang labanan ng kutsilyo. Halos hindi na sila makagalaw bago sila napalibutan ng mga sundalo mula sa magkabilang panig. Ang mga mutant ay patuloy na lumalabas sa butas at ginagamit ang mga kamay na parang espada para patayin ang bawat sundalo na nakikita nila. Sa wakas ay napansin ang mga halimaw, nagkasundo sina Nathan at Steiner na magtulungan at ang parehong hukbo ay nagpaputok laban sa mga nilalang. Sa labanan, si Jesus ay nasugatan ng husto. Mabuti na lang at may dumating na evacuation plane, kaya kumuha si Nathan ng machine gun at tumakbo para gambalain ang mga mutant habang ligtas na umaatras ang mga nakaligtas. Nagawa ni Mitch na buhatin si Jesus sa eroplano at takot na pinanood kung paano naubusan ng bala si Nathan at pinalibutan ng mga halimaw. Maya-maya, ang balita tungkol sa paglabas ng mga mutant ay umabot sa Order of Nichdane. Ang pinunong si Brother Samuel at ang tahimik na madre na nagngangalang Severian ay pumunta sa lihim na silid ng monasteryo upang suriin ang Chronicles of Mutants, umaasang malalaman nila kung paano sirain ang makina. Sinasabi sa libro na ang mga mutant ay nagdadala ng mga nasugatan at undead na mga tao sa makina upang gawin silang mga halimaw, at walang hukbo sa mundo ang makakatalo sa kanila dahil napakalakas nila. Gayunpaman, hinulaan din sa libro na mayroong isang napili na magagawang sirain ang makina. Pagkatapos ay nag-organisa si Samuel ng pulong kasama ang mga pinuno ng 4 na korporasyon upang pag-usapan ang sitwasyon. Sinakop ng mga mutant ang marami sa malalaking lungsod kaya iminungkahi nilang ilikas ang sangkatauhan sa Mars, ngunit iginiit ni Samuel na wala silang sapat na mga sasakyang pangkalawakan para sa lahat. Sigurado rin siya na sapat ang talino ng mga mutant para sundan sila. Sa palagay ni Samuel,
Ang mas mahusay na plano ay magpadala ng koponan sa kuweba at sirain ang makina, ngunit ang mga pinuno ng korporasyon ay patuloy na nagtatalo at hindi magkasundo sa isang desisyon. Sa ilalim ng hindi mapigilang pag-atake ng mutant, ang buhay sa mga lungsod ay lalong lumulubha araw-araw at di nagtagal ay nagsimula ang paglikas. Gayunpaman, imposibleng may sakay ang lahat tulad ng sinabi ni Samuel. Pinapatay ng mga halimaw ang sinumang sundalo na nagsisikap na protektahan ang mga tao at nahahati ang mga pamilya kapag wala silang sapat na evacuation ticket para sa lahat. Sa isang punto, ang mga pagsabog na dapat umabot sa mga halimaw ay nagpabagsak din sa evacuation ship, namatay ang bawat sibilyan sa loob at ang mga halimaw na nabangga nito sa proseso. Sa pribado, sinabi ng isa sa mga pinuno kay Samuel na hindi siya maaaring lumipad sa Mars dahil sa kanyang mahinang kalusugan ngunit determinado pa rin siyang tumulong. Ibinigay niya kay Samuel ang kanyang ship at mga evacuation ticket upang makapanghikayat ng mga boluntaryo para sa misyon sa pamamagitan ng pangakong makakasakay ang kanilang pamilya. Pagkaalis ni Samuel dala ang mga papeles, pinalibutan ng mga mutant ang pinuno at mabilis itong pinatay. Samantala, bumisita si Mitch sa pamilya ni Nathan para ipaalam ang masamang balita. Bilang resulta, ang asawa ni Nathan ay nagkaroon ng breakdown, hindi alam kung paano poprotektahan ang kanyang anak dahil hindi sila pinili para sa paglikas. Kinomfort siya ni Mitch sa abot ng makakaya, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Sa gabi, pumunta si Mitch sa bar at isinawsaw ang name tag ng kanyang mga kasamahan sa alak habang siya ay lasing. Sa sandaling iyon ay nilapitan siya ni Samuel, na humiling kay Mitch na sumali sa misyon. Noong una, tumanggi si Mitch, ngunit nagbago ang isip niya nang ialok sa kanya ni Samuel ang mga tiket. Kinabukasan, ang asawa ni Nathan ay naghahanda ng ilang lason habang iniisip niyang tapusin ang lahat para sa kanyang sarili at sa kanyang anak upang maiwasang maging biktima ng mga mutant. Gayunpaman, dumating si Mitch sa tamang oras at ibinigay ang mga tiket para sa evacuation. Maya-maya, tinipon ni Samuel ang maliit na pangkat ng malalakas na mandirigma na sumang-ayon na sumali sa misyon upang talakayin ang plano. Kinakailangan nilang dumaan sa mahabang underground tunnel at magtanim sa gitna ng espesyal na bomba, na kailangan i-activate gamit ang susi na dapat ay nasa makina, ngunit hindi sila sigurado. Iniisip ni Samuel na ang napili na sinabi sa libro ay nasa koponan at lulutasin ang isyu pagdating ng panahon. Pagkatapos ay dinala ni Steiner ang grupo sa isang selda kung saan ikinulong ng militar ang isang mutant upang turuan ang iba kung paano ito patayin. Ipinakita ni Severian ang kanyang mahusay na mga kasanayan upang patayin ang mutant habang sinasabi ni Steiner ang listahan ng mga paraan upang patayin ang mutant, isang phosphorus bomb, putok ng baril, o isang espada na nakatutok sa kahinaan nila. Habang namamatay ang mutant sa demonstrasyon, naisip ni Mitch na nakita niyang naging tao ang nilalang sa isang segundo bago ito tuluyang namatay. Pagkatapos, tinipon ng koponan ang mga sandata at supply at naghanda para umalis. Bago sumakay sa sasakyang panghimpapawid, binigyan sila ng hanay ng mga sagradong espada. Ang sasakyang panghimpapawid ay nanginginig ng husto ngunit nagawang makalipad ng ligtas. Sa panahon ng paglipad, ang koponan ay nagbahagi ng kwento tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay na binigyan nila ng mga tiket. Bigla nilang napansin ang sasakyang panghimpapawid ng mga sibilyan na paparating sa kanila, kaya sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kanila upang sabihan silang baguhin ang direksyon, ngunit walang sagot. Lumalabas na na-hijack ng mga mutant ang sinasakyan ng mga sibilyan, kaya pinaputukan sila ng grupo ni Samuel. Matapos ang ilang nabigong pagpapaputok ay nawala sa paningin nila ang sasakyan ng kaaway sa ulap, at biglang tinamaan ang kanilang sasakyan ng malaking pagsabog. Ang sasakyang panghimpapawid ay nasusunog at ang koponan ay napilitang tumakbo sa escape pod, na na-stop at hindi maalis. Malubhang nasugatan ang piloto at ginamit ang manual lever sa kanyang huling hininga, na nagpapahintulot sa escape pod na tuluyang maalis. Ang parachute ay pinakawalan para sa paglapag, ngunit ang escape pod ay masyadong mabigat at ang parachute ay madaling nasira. Nagsimulang bumagsak ang escape pod sa napakadelikadong bilis at nagtatalo ang koponan kung kailan bubuksan ang backup, ngunit biglang bumagsak ang capsule sa isang gusali. Pagkatapos lumusot, binuksan ng koponan ang ekstrang parachute at ang escape ay lumapag sa malawak na lupain. Ligtas ang lahat maliban sa kapitan, na nasaksak ng malaking piraso ng shrapnel at hindi na mailigtas. Binigyan siya ni Mitch ng granada at habang papalayo ang grupo, narinig nila ang pagsabog na ikinamatay ng kapitan. Makalipas ang ilang sandali,
tumawid ang koponan sa isang lungsod na inookupa ng mga mutant, kaya maingat silang gumagalaw hanggat maaari. Gayunpaman, napansin ni Mitch na hindi maganda ang paraan ng paglikas dahil humihingi ng malaking halaga ng pera ang dalawang sundalo upang pasakayin ang mga tao at sinasaktan ang mga nagrereklamo. Galit na galit, sumulong si Mitch sa gitna ng maraming tao upang harapin ang mga sundalo, at nang tumanggi silang makipagtulungan, pinatay niya ang isa sa kanila. Ang ibang sundalo ay takot at pinayagan ang bawat sibilyan na makapasok ng libre. Pagkatapos ay bumalik si Mitch sa koponan, para lang pag-alitan siya ni Steiner dahil sa paglalagay sa panganib ang misyon. Sa pagsunod sa mapa mula sa aklat, nagpatuloy ang grupo at sa gabi ay nakarating sila sa abandonadong simbahan. Ayon sa Chronicles, may mga lihim na lagusan sa ilalim na maaaring magdala sa kanila sa makina. Pumasok sila sa simbahan sa pamamagitan ng pagbaba sa bubong gamit ang ilang lubid at kinilabutan sa mga relihiyosong estatwa. Idagdag pa ang libu-libong buto sa bawat sulok. Sa pagsunod sa Chronicles, tumawid sila sa mga catacomb at kalaunan ay natagpuan ang Lost City of the Ancients. Ayon sa libro, dadalhin sila ng elevator shaft sa mga tunnel, ibig sabihin na yon ay kailangan nilang bumaba ng 60 palapag gamit ang lubid. Naglagay muna si Kim Woo ng suporta sa itaas upang magbigay ng takip mula sa elevator cabin, pagkatapos ay sinicure ng koponan ang lubid at sinimulan ang pagbaba. Maingat na gumagalaw, naabot nila ang distansya na binanggit sa aklat, gayunpaman, wala silang makitang pasukan. Nagpa siya si Samuel na tingnan ang Chronicles at masyado siyang abala kaya dumulas siya at nahulog. Sinubukan siyang iligtas ni Mitch, gayunpaman, naputol ang kadena at nahulog si Samuel. Sa kabutihang palad, hindi malayo ang binagsakan niya kaya ligtas si Samuel, ngunit may toneladang mutant na naghihintay para sa kanila. Bumaba si Mitch upang protektahan si Samuel gamit ang bala, at isinara ang pinto ng elevator upang magkaroon ng oras. Narinig ni Steiner ang ingay at naghagis ng granada, na nasalo ni Severian sa oras at itinapon sa butas sa ibaba para hindi masaktan si Samuel. Ang ingay ay nagdulot ng paglabas ng mas maraming mutant at sumama ang iba pang grupo kay Samuel, nagsimula ang matinding na labanan. Nilabanan nila ang maraming mutant hanggat kaya nila, ngunit malinaw na matatalo sila kaya sinubukan ng koponan na tumakbo sa susunod na kwarto. Agad silang hinabol ng mga mutant at na-corner. Sa itaas, galit na pinaputok ni Kim Woo ang kanyang machine gun, pinapatay ang maraming mutant hanggat maaari hanggang sa naubos ang kanyang bala. Pagkatapos ay umakyat ang mga mutant sa elevator upang salakayin siya, kaya nagpaputok si Kim Woo at naputol ang lubid, na naging sanhi ng pagbagsak ng cabin. Nagsimulang makipaglaban si Kim gamit ang espada ngunit bigla niyang ginamit ang kanyang baril hanggang sa nakuha niya ang braso ng kutsilyo ng mutant at napatay ito gamit ang paa nito. Sa ibaba, ang koponan ay handa nang bumaba sa pamamagitan ng pakikipaglaban gamit ang kanilang mga espada, ngunit sa sandaling ito ay bumagsak ang cabin sa pulutong ng mutant. Isa pang pagsabog ang nangyari ngunit hindi pa namatay ang lahat ng mutant. Naghanda ang koponan upang magpatuloy sa pakikipaglaban hanggang sa lumabas ang kamay ni Kim mula sa mga durog na bato at ini-activate ang granada, na pumatay sa lahat ng natitirang mutant at pati na rin kay Kim. Matapos maglaan ng ilang sandali upang magbigay galang kay Kim, ipinagpatuloy ng koponan ang kanilang paglalakbay. Sinuri muli ni Samuel ang Chronicles, na ikinainis ni Mitch dahil hindi niya naiintindihan kung ano ang espesyal sa libro. Sinabihan siya ni Samuel na manampalataya at nagbuhos ng tubig sa lupa, na bumagsak sa dalawang maliliit na butas na sa wakas ay nagpapakita ng pasukan sa lagusan. Mabilis itong tinawid ng grupo upang marating ang isa pang silid kung saan maingat silang naglakad sa gilid ng pader habang pinapanood ang mga halimaw sa ilalim nila. Kinaladkad ng mga mutant ang mga sugatang tao patungo sa makina, at nabigla si Mitch nang makita si Nathan na kabilang sa mga biktima. Nalaman ni Steiner na binabalak ni Mitch na iligtas siya at inutusan siyang manatili, ngunit umalis pa rin si Mitch. Pagkatapos ay isinaalang-alang ni Steiner ang pagbaril sa kanya upang pigilan siya, ngunit hindi niya kayang gawin at sa halip ay patuloy na gumalaw kasama ang iba. Bumaba si Mitch at umikot para barilin ang stalactite, na pumatay sa mutant na humihila sa napakahina at duguan na si Nathan. Pagkatapos ay muling nagkasama ang magkaibigan at dinala ni Mitch si Nathan sa ligtas na lugar. Nagtanong si Nathan tungkol sa kanyang pamilya, kaya sinabi ni Mitch sa kanya na nasa Mars sila. Ngayong alam niyang maayos na ang asawa at anak, maaari na siyang mamatay ng payapa, kaya sinabi niya kay Mitch na iwan siya at tapusin ang misyon.
Sa wakas ay tinanggap na ang kanyang kaibigan ay nasa matinding sakit, nagpa siya si Mitch na alisin siya sa kanyang paghihirap. Samantala, ang natitirang bahagi ng koponan ay nakarating sa makitid na tulay, na dapat nilang tawirin ng tahimik hanggat maaari upang maiwasang maalerto ang mga mutant sa ilalim. Biglang bumagsak ang isang maliit na bato at nang lumingon ang lahat para tingnan, nadulas at nahulog si Steiner, na halos hindi makahawak sa huling segundo. Ang kanyang pagsigaw ay nagbigay ng kanilang presensya sa mga mutant. Si Steiner ang may dala ng bomba, kaya maingat na sumabit si Severian sa gilid upang kunin ito mula sa kanya bago bumagsak si Steiner sa ilalim, kung saan siya ay inatake ng mga mutant. Habang nagpapaputok si Steiner at nagsisikap na ipagtanggol ang sarili, naisip ni Samuel na dapat nila siyang iwanan at ipagpatuloy ang misyon, ngunit ang iba ay tumanggi at tumalon upang tulungan siya. Nagsimula ang matinding labanan habang buong lakas na nakikipaglaban ang koponan sa mga halimaw, ngunit masyadong marami ang mutant at imposibleng labanan ang napakalaking hukbo. Ang bawat miyembro ng pangkat ay nasugatan ng husto, at nakalulungkot na namatay si Samuel. Isang pagsabog ang ikinamatay din ng isa sa kanila. Pagkatapos ay kinaladkad ng mga mutant ang lahat ng mga katawan sa makina. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Mitch at nalungkot nang makita ang dog tag ni Jesus. Bigla siyang inatake ng mutant, na mabilis niyang pinatay salamat sa babala mula kay Severian. Nakapagtago ang madre at ang babalang iyon ang unang beses na nagsalita siya sa loob ng maraming taon. Pagkatapos niyang ibahagi ang nangyari, kinuha ni Mitch ang anumang piraso ng libro na mahahanap at hiniling sa kanya na basahin ito para malaman nila kung saan ang susunod na pupuntahan, ngunit hindi ito mabasa ni Severian, nananalig lang siya rito. Naiinis, nagpa siya si Mitch na pumunta pa rin sa gitna ng kuweba at gumawa ng paraan. Sumulong ang dalawa hanggang sa matagpuan nila ang pugad ng mutant at agad na nag-set up ng pampasabog habang pinapanood kung paano kinaladkad ang kanilang mga kasamahan sa makina. Naharangan ang pasukan dahil sa pagsabog at napatay ang ilang mutant, kaya sinamantala ni Mitch ang pagkakataon na palayain sina Valeria at Steiner. Pagkatapos ay tumingin si Mitch sa loob ng hukay sa gitna ng kuweba, nakakita ng kakaibang mekanismo na may mga taong nakakabit dito. Ginagawa nitong mutant ang mga tao pagkatapos ng makumpleto ang pag-ikot. Itinali ni na Severian at Valeria ang kanilang mga sarili gamit ang lubid at tumungo pababa sa gitna ng makina habang hawak sila ni na Mitch at Steiner mula sa itaas. Di nagtagal, nakagawa ng butas ang mga mutant sa tumpok ng bato sa pasukan, kaya iniwan ni Steiner si Mitch upang hawakan ang lubid ng mag-isa at pumunta upang harapin ang mga halimaw. Sa huling pagsaludo, nag-activate siya ng granada at bumaba, pinatay ang mga mutant sa proseso. Masyadong mabigat para kay Mitch na hawakan mag-isa ang lubid at nakaladkad siya sa gilid ng hukay hanggang sa nahulog siya. Ang mga babae ay nahulog din at ligtas na nakarating, gayunpaman, si Mitch ay bumagsak sa mekanismo na nag-activate upang pigilan siya. Nalantad si Mitch sa radiation at isang mekanikal na braso ang nagpasok ng iba't ibang chip sa kanyang katawan. Ang huling chip ay pinuntirya ang kanyang ulo, kaya si Mitch ay patuloy na iginagalaw ang ulo upang maiwasan ito. Hindi tumama ang makina at sa halip ay nasira ang pagkakatali, kaya nakalaya si Mitch at kinuha ang kanyang baril at sinira ang mekanikal na braso. Pagkatapos ay sumama si Mitch sa mga babae at gumamit ng kutsilyo para tanggalin ang mga chips. Medyo mutated pa rin ang mukha niya, ngunit hindi siya tuluyang naging halimaw. Sa wakas ay narating ng grupo ang puso ng makina at habang inihahanda ni Mitch ang bomba, nilabanan ni Severian at Valeria ang mga halimaw na nagmumula sa magkabilang panig. Hindi masyadong naiintindihan ni Mitch ang device at hindi niya mahulaan kung aling butas ang detonator, kaya sinubukan niyang alamin sa ilang pahina ng libro na mayroon siya. Ilang halimaw pa ang hinarap ni Severian ngunit natigilan siya nang makita niyang lumapit sa kanya ang mutated na si Samuel. Gayunpaman, mabilis siyang kumilos nang salakayin siya ni Samuel at napilitan ang sarili na labanan siya. Sa kabilang dulo, pinatay ni Valeria ang isa pang mutant ngunit nahulog sa proseso, kaya naputol sa dalawa ang kanyang katawan ng umiikot na aparato. Si Mitch ang pumalit sa kanyang pwesto at nilabanan ang iba pang mga halimaw habang pinapayuhan si Severian na patayin si Samuel, ngunit hindi niya magawang gawin iyon sa mahal na tagapagturo at sinaksak siya ni Samuel bago siya itinulak. Pagkatapos, nagsimulang maglaban sina Samuel at Mitch. Nagpalitan sila ng ilang hampas bago nagawang itulak ni Mitch si Samuel sa lupa at sinimulan siyang suntukin gamit ang mga dog tag ng kanyang kasamahan. Itinulak siya ni Samuel at napahiga si Mitch sa tabi ng pahina ng libro at espada.
Ang makita silang magkasama ay napagtanto niya na ang sagradong espada ang susi, kaya agad niya itong ginamit para saksakin si Samuel kasabay ng pagpasok nito sa makina. Bumukas ang hatch sa kisame at nagsimulang manginig ang istruktura, kaya sinabihan ni Samuel si Mitch na manampalataya at tumalon. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, tumalon si Mitch at nahulog sa ilog sa ilalim ng lupa. Nang makaahon siya, pinanood niya ang pag-alis ng makina, lumipad sa kalawakan upang tuluyang umalis sa Earth. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.